Isang mapagpalang umaga, isang mapagpalang gabi sa ating lahat, saan man po tayo naroon ngayon. Ako pong inyong maliit na lingkod at kapwa kamag-aral kay Kristo, kapatid na Ricky Pelicano, mula po dito sa dako ng Palawan, ay nag-aanyaya ng isang maikling pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating teksto ay mababasa natin sa aklat ng unang Tesalonika, Kabanata 4, at ang talata po ay 13, patuloy hanggang 18. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid at mga kaibigan. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog, upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Amang banal, salamat po ng marami sa pagkakataong ito, sapagkat kami po'y binigyan nyo ng pribilehiyo na makapag-aral ng iyong salita. Patawarin nyo nga po kami sa aming mga pagkakasala, at gamitin niyo po ang munting pag-aaral na ito. Nawa tulungan niyo po ang inyong abang lingkod na maging tapat sa pagbabahagi ng inyong salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan po ni Kristo Jesus. Ito pong aming hiling at dalangin. Amen. Sa atin pong binasang teksto, ang unang Tesalonika, Kabanata 4, talatang 13 hanggang 18. Meron po akong nakikitang 5 puntos na dapat po nating mapag-aralan na nais kong ibahagi sa inyo. Ito po yung 5 R or 5 R's sa ating pong teksto na binasa. Una ay rejoice in hope. Yan po ay mababasa natin sa talatang 13. Na ayon sa talata, tungkol sa mga natutulog. Yung natutulog po rito ay kasing kahulugan ng nahihimlay o bilang isang patay. Upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Tunay na merong kalungkutan, merong pagdadalamhati, mga kapatid. Lalo't ang isa ay nakaranas na mawalan ng mahal sa buhay. Subalit, nung sinulat ni Pablo na apostol ang aklat na ito, ang kanya pong kausap ay mga Kristiyano sa iglesia sa Tesalonika. Ano pong sabi niya? Huwag kayong malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Dahil merong iba na walang pag-asa. Kasi may mga tao na naniniwala na ang buhay dito sa mundo lamang. After ng kamatayan
That's it. Wala na. Sila naniniwala sa kasabihan ng mga Griego na drink and be merry, for tomorrow we will die. Na para bang dapat magpakasaya na tayo ng lubusan sapagkat hindi naman tayo mabubuhay ng forever. Ito po ay kabalintunaan sa itinuturo ng banal na kasulatan. Sapagkat meron pong life after death. Ang kasawian ay kung ang isa ay pumantong sa eternity, subalit sa kapahamakan. Subalit anong biyaya ng Diyos kung ang isa ay umarap sa kanyang eternity na mayroong redemption mula sa ating Panginoon doon sa langit na bayan. So wag nawang maging malungkot ang mga Kristiyano gaya ng iba na nabubuhay ng walang pag-asa. Rejoice in hope. Ikalawa, regeneration through Christ. Yan po ay ating makikita sa talatang 14. Ang sabi rito, sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Pag sinabing regeneration, ito ay synonymous din sa salitang rebirth or pagiging born again or pagiging tunay na Kristiyano. Na ang isang Kristiyano na totoo ay merong katiyakan na siya'y magiging kapiling ng Diyos doon sa eternity. Bagaman siya'y mamamatay, siya ay bubuhayin na muli. Bakit? Sapagkat ang kanyang Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo, ay una nang pinagtagumpayan ang kamatayan. Sila ay magiging matagumpay sapagkat sila ay nakaranas ng regeneration or pagiging isinilang na muli. Yun po ang ikalawang punto. At ang ikatlong punto po ay ang reunion with the Lord. Yan po ay ating matutunghayan sa mga talatang 15 patuloy hanggang 17. Basahin po natin muli. Sabi rito, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog o nahihimlay. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pansinin po ninyo, babangon muna. Sino yon? Yung mga namatay kay Kristo. Talatang 17, pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila yung mga namatay kay Kristo na binuhay muna. Okay? Aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Sa puntong ito ay pinapakita ng apostol na si Pablo na yung mga nabuhay na merong Kristo na namatay na, sila sa panahon ng pag-agaw, yung tinatawag na the rapture of the church, kung saan ay kakatagpuin ng nobya ang kanyang nobyo ang kanyang nobya. Ito'y kumakatawan sa ating Panginoong Hesus bilang nobyo, at ang kanyang nobya
ay ang iglesia. O, the groom and the bride. Ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang iglesia o ang kanyang mga hinirang. So, ano yung komposisyon ng hinirang ng Diyos? Yung iglesia ng Diyos. Sabi ng Biblia, sila na mga nangamatay, na nabuhay kasama ni Kristo ay unang bubuhayin at pagkatapos noon ay kukunin naman yaong mga nabubuhay sa panahong iyon na mayroong Kristo sa kanilang puso. At sila'y magsasama at sasalubong sa ating Panginoong Hesus sa kaulapan. Kaya nga magkakaroon ng great reunion with the Lord. O anong pagpapala at biyaya ng Diyos na makasama ang Panginoon sa araw na yon. Purihin ang Panginoon. Ika-4, redemption in eternity. Yan ay mababasa rin natin sa talatang 17 sa mga huling bahagi ng talatang ito. So, ang isang tinubos ng ating Panginoon ay makakasama niya doon sa eternity, sa langit na bayan. Subalit, ang kasawian, kung ang isa ay haharap sa eternity ng walang Kristo, tunay na kapahamakan ang kanyang kakasapitin. Subalit, anong palad ng taong haharap sa eternity na tinubos muna ang ating Panginoong Hesus sapagkat pinatawad ng kanyang kasalanan at siya'y haharap sa Diyos na mayroong katubusan, mayroong kaligtasan, mayroong buhay na walang hanggan because of our Lord Jesus Christ. Pagkat minsan sa kanyang buhay ay naglagak siya ng pagtitiwala, ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Merong katubusan at yung katubusan na yon ay pang walang hanggan. At bilang panghuli at ikalima, reassurance in the Word. Gaya ng binabanggit sa huling talata ng ating teksto, talatang 18, sabi rito, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Tunay na ang salita ng Diyos, maging ang kanyang pangako, ay hindi pwedeng hindi mangyari. Ang kanyang salita, ang kanyang pangako, ay mayroong katibayan na itong ay mangyayari. Sapagkat ang Panginoong Hesus na rin ang sabi doon sa aklat ng Juan, kabanatang 17, talatang 17, sabi doon, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ang salita ng Diyos ay hindi nilikha sa gilid ng barbershop po. Ang salita ng Diyos ay hiningahan niya. Ang salita ng Diyos ay itinatag niya sa kalangitan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kahit ano man ang sabihin ng Diyos, ano man ang kanyang pangako sa kanyang salita. Kung paanong sinasabi rito sa tekstong ating binasa na mayroong katiyakan sila na mayroong Kristo sa kanilang buhay. Mayroong katubusan sa kanila na tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Dapat tayong manalig na mayroong katotohanan ang mga salita, ang mga pangako ng ating Panginoong Hesus. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa atin pong mga binahaging
salita. Nawa ito po ay tumimo sa ating puso. Makita natin ang liwanag ng kanyang salita sa pamamagitan ng maikling pagbabahagi ng kanyang salita sa mga pagkakataong ito. Pagpalain po tayo ng Diyos at nawa tumimo sa ating puso ang kanyang mga salita sa atin pong pinag-aralan ngayong mga pagkakataong ito. Marami pong salamat. Pagpalain po tayo muli ng ating Diyos na buhay. Magandang umaga, magandang gabi po sa ating lahat.